5 segundo na yugto. Maaaring ito na ang huling atake ng team ng bansa. Walang kapitano, ipasa sa gitna. Ang lumanghari ng bola, tira sa goal. Pumasok ang bola at nabawi ng Asian team ang isa. Sayang, huli na ang pasok ng bola. Natalo ang bansa, 1-3 laban sa Vietnam. Muling naputol ang pangarap sa World Cup. Ang taong padabog na umatras ay unang talo sa taon. Kahit mukha ay ayaw na. Bigyan niyo ako ng isang chance. Siguradong mapapahiya ko ang mga Vietnamese na yan. Kahit mukha ay ayaw na. Lipat ako dito. Naging kapangalan ko pa ang youth team ng Red Devils noong 2021. Dahil sobrang bano sa bola, kahit practice game hindi na nakalaro. Napunta sa papel lang na tagabantay ng tubig. Bata, summer fruit. Tulungan mo akong dalhin at hugasan. Saka hindi ka rin naman makakapaglaro. Hahaha, may nakitang ulat ng quote mula sa boss. Activate ang system at magpakitang gilas, Puriang points 1,000. Gamitin ang basic skill na Puriang setup para ma-unlock. Ano ba yan, kulang pa rin ng isang tao ang team, Lin. Ang swerte mo pala sa batang ito. Ang pangit ng laro mo pero pasok ka pa rin. Bata, magkita-kita tayo sa field. Itong ending na to, bata. Next month pa mag-expire ang kontrata niya. Bilisan mo, ipasa mo ang bola. Kalimutan mo na, wala ka rin namang maipapasa. Ang swerte. Walang tumugon sa akin, tapos isang receive lang, takbo agad. Mga werdong to, binabalikan na naman ako. Na-detect na nasa dead end ang host. Gagamitin ba ang Puriang pool? Drain lahat, punuin mo para sa akin. Naggamot na ba tong loko na to? Sobrang lakas. Ako ang tumira ng bolang to. Boss, 1,000 puntos, sabog na sabog ang tira. Walang natira ni isang patak. Alam mo ba kung gaano kahirap laruin to? Hindi mo ba ako pinapadaan sa setup na to? Pinapadaan kita, hindi ibig sabihin noon isang bagsakan mong matatapos. Idi ayos na yon. Mas malinis pa ang mukha mo kaysa kay Dan. Sa susunod na 48 oras, isa ka ng useless. Naiinis na ako. Tama, Duchu. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang task. Pangunahan ang national team pabalik sa World Cup. Kapag nagtagumpay, makakatanggap ka ng bonggang reward. Pupunta ka sa World Cup ng lolo mo, imposible yan. Binibini mo ang wish na yan. Kapag bumagsak ang task, aalisin sa host ang mga katangian ng lalaki. Susuyurin ang mga katangian ng lalaki. Hahaha. Hahaha, grabe ka, parang nakalimot ka na yata, system. Kakanselahin ko ang binding. Na-detect na may delikadong naiisip ang host. Ina-activate na ang self-destruct program 1-8-7-6-7-6. Akala mo lang matapang ka. Nang dahil sa panibagong talo, sinisisi mo na naman ang batang ito sa basta-basta natira sa goal. Nga. Hiram muna. Hey, kung nakapagtira na ng isang flying volley si Yumeko, hindi mo ba akalaing nakaabot ka na sa langit? Sa tingin mo ba mas matigas ang paa mo kaysa sa billboard na yan? Bigyan si Linky ng isang formal na kontrata. Bukas, ipasok siya sa first team media. Ano sabi ng system? Masyadong mababa ang enerhiya. Kasulukuyang nasa standby mode. Kung may sasabihin ka, bilis na, paano ba talaga maibabalik ang Puriang na to? Hindi pwedeng ako ang magpaka-ipokrito sa loob ng 48 oras, di ba? Ang sistemang ito ay para tulungan ang host na maging all-around na makapangyarihan. Paano lang maglalabas ng task pero walang strategy, bit-bit lang ng bit-bit? Hindi ba parang deep squat na may taas ng paa? Magkaiba ang laman, nakangiti lang pero ibang-iba ang dating. Sa tamang pagkain at supplements, pwedeng tumaas ang Puriang na laman. Kung anong supplements ang kakainin, sarili mong saliksik. Anong all-around na system? Mukhang ikaw talaga ay isang bano na sistema. Ay naku, boss, galit na galit na.
Pare, balikat lang natin ang pinagtataka nito. Pero, boss, sobrang hina ko ngayon. Paano ba mabilis makabawi dyan? Boss, baka pwede akong bigyan mo ng pampalakas na pang-recovery. Pampalakas na pang-recovery. Kain ka man o hindi. One shot, 10 points agad. Palakasin mo ang laro ko laban sa kalabang parang tupa. Ang bilis mo naman, Miss Hotshot, Lin bro. Ayan na, ayan na. Hahaha. Ha. Aray. Babala, nabawasan ang Puriang points ng 300. Ano? Boss, anong nangyari? Suggest mo na kumain ako ng konting supplements. Bakit habang nagpa-supplement ako, lalong bumababa ang pure sheep fat ko? Boss, ang pagpapasupply ko ba ay para sumabak ka sa pagsayaw? Supplements. Kailangan sabayan ng matinding training para ma-absorb. Kung hindi, ano pa bang silbi ng Puriang manual na ibinigay ko sa'yo? Ang training ba ay kailangan ding magpakapagod? Grabe, kahit ang nilagang baka sa kanto, mas mabilis pa sa'yo. Hahaha. Ay. Congrats, boss. Tumaas na ang max storage ng Puriang points sa 2,000. Kasalukuyan, 1,800 sa 2,000, yes total. Medyo may stock na rin pala. Boss, sa dami ko ba nito, pwede na akong matawag na macho. Kumpara sa ordinaryong tao. Boss, totoo ngang pasok na sa top tier. Magkano ang Puriang points ng ordinaryong tao, bro? Mga 7,000. Iyan ang current data niya. Sa peak niya, pwedeng umabot sa 10,000. Pero kahit ganoon, isa na rin siyang ordinaryong tao. Isang pambihirang peak sa loob ng 100 taon. Anong nakalimutan? Ikaw na dakilang tagapagligtas. Naabutan na kita. Hindi pa tapos ang usapan natin. Mag-aanunsyo ako ng isang bagay. Bukas, unang division kontra sa Chelsea sa home game. Desisyon ng coach. Mula sa E21, may isang player na isinama sa lineup. At ang Chelsea pa naman ang number 1 ngayong season sa Premier League. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ng coach. Siyempre, ako ang starting forward. Hindi kaya yung kumag na tagahawak ng placard ang napili. Sa laban ng first team, yang Element Master, isa siyang A21 na wala ngang pang-starting. Ang pagkakataong ito, siguradong hindi ako mapipili. Mas mabuti pang isipin muna kung paano angatin ang Puriang branch. Linky, ano? Ang larong ito ay home game ng Chelsea kontra Red Devils, ang mainit na bakbakan. Sa ngayon, Chelsea ang nangunguna ng 1-0. Si Laswo sa Red Devils, kasalukuyang umaatake at sinusubukang basagin ang depensa. Nasugatan si Lafo. Mukhang papalitan na siya ni Ma-coach. At ayun nga, parang proseso lang. Nagkaroon ng banggaan si Ma-coach at ang coach. Pero naku, gusto kong pagsisihan mo yan. Lin, maghanda ka na sa pagpasok. Ako ba? Nagbigay ng senyas ang referee para sa substitution. Papapasukin si Linky mula sa E21 kapalit ng sugatang Laswo. Ito ang kanyang unang show sa Premier League. Wookie, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Sabi nila, player siya ng Gracia. May marunong bang maglaro ng football sa Gracia? 8 na lang na minuto ang natitira sa laro. Sa oras na ito siya papasok, pangdagdag lang ba siya sa sakit ng ulo? Pumapasok na si Linky. Nagpapatuloy ang laban. Dumating ang bola sa paanan ni Linky mula sa Red Devils. Bakit ang bagal mong ipasa?
Naagaw na. Pagpasok pa lang ni Linky, nawalan na agad ng bola ang kalaban. Natanggap na niya ang bola. Perfect pass window ito. Nagsusumikap pa rin bumawi ang Red Devils. Binaril ng captain ng American team ang goal. Lin, umubra ba ang ulo mo ng sipain ng asno? Tutok, mga pere. Uy, mga bata, Premier League ito. Kung ulitin mo pa ang ganitong sablay, magbalik ka na lang sa youth team. Lumihis ang bola. Swerve ni Red Devils. Naipasa ni Linky ang bola sa kalaban. Mukha pang hindi siya nakaabot sa ritmo. Ano ba tong Linky na to? Ano nang binabalak niya? Akala ko may pag-asa pa. Mukhang lagot na talaga si Linky na to. Lintik na Linky. Ibalik mo sa akin ang ticket. Ano nang gagawin ko, boss? Hindi pa ako handa sa kopyahan, bro, relax ka lang. Meron kang puryang, ano nang kinakatakot mo pa? Pang-goal lang ang puryang. Wala akong mabasang bola, paano ko gagamitin? Bro, ito lang ang kaya ko. Sa tamang timpla ng puryang breathing method, mapapalakas mo ang sariling katawan. Pero dahan-dahan itong sinusunog ang puryang. Bilisan mo, sunugin mo na. Kapag di mo pa sinindihan, ako na ang masusunog sa kahiyan. Dito ka. Masyadong matigas ang depensa ng Blue. Wala nang puwang ang bolang ito. Kaunti na lang ang oras sa laro. Kung hindi pa ito papasok ngayon, mukhang talo na ang Red Devils sa match na ito. Ano na? Kahit nakatakas siya sa posisyon, natakpan naman ang buong field of view. Walang kita si Ronaldo. Ipasa mo na. Ha? Kumalat na. Astig talaga ni Ronaldo. Pag mature na ang timing, gagamitin ba ang puryang reflector? Bakit siya napunta roon? Asset mo muna sa 300. Pumasok. Ang substitute na si Linky ang tumabla para sa Red Devils. Ito ang crucial na bola. Mukhang sa Stamford Bridge na makukuha ng Red Devils ang 1 punto. Grabe, pwede palang makasingit ito. Baka tactical talaga ang ipinadala sa kanya ng coach. Kasalukuyang puryang value ay 1,050 sa 2,000. Ang laking saya ng yabang na assist na yon sa shot. Solid, ang ganda ng tira. Salamat sa assist mo, Ronaldo. Astig, bro. Hindi mo ako binigo. Itong batang taga Summer Country. Balak ko lang sana siyang ipasok. Para pigilan ang init ng ulo ng manager ng factory. Hindi ko inaasahang makakasingit pa siya ng goal. Swerte lang talaga. Hindi ako naniniwalang makakapag-score pa siya sa dilaw. Ano ng pangalan ng batang maputi? Sir, ang pangalan niya ay Linky. Galing siya sa Summer Country. Noon, naglalaro siya sa V21. Papunta. Sa kick-off ng Blue sa midfield. Ituloy ang laban. Muli na namang naagaw ni Red Devils ang bola. Pagdating ng bola sa gitna at sa linya, siguradong may makakabunggo. Kanino pa ba ipapasa ito? Kailangan pa bang isipin yan? Siyempre ipapasa ko kay Ronaldo. Isang napakagandang direct pass. Ang galing na posisyong ito, gusto pa ba niyang ulitin? Puri ang shot. Lakasan mo, iputok mo ng todo. Gago. Tapos na ang laban. Nagtabla ang Red Devils at Blue sa 1-1 sa bahay ng kalaban. Sayang, lumihis ang huling tira ni Linky. Sana 3 puntos na yon. Sabi ko na, ipasa mo kay Ronaldo.
Mukhang nagpakitang gilas lang si Linky. Na. Ang lakas ng tirang iyon. Inaabangan ko na ang susunod na laban na kasama ka sa starting lineup. Hahaha, bro. Bro, anong pinaglalaban mo riyan? Sa huli, napunta rin ang paa mo sa bahay ni Lola. Puri ang shot lang ito. Bakit lakas lang meron pero walang finesse? Baka nabawasan kanya ng ilang points. Bro, kawawa ka naman. Ang skill na ito, pampalakas lang talaga ng puwersa mo. Hindi mo maipasa ng maayos ang bola, tapos ako pa ang sisisihin mo. Halika na, bro. Magpraktis ka na lang ng magpraktis, hehe. Ano ba ang nangyari sa ulo mo? Emma, tingnan mo ito. Ito. May pina-analyze akong tao rito. Ang bola niya. Ang bilis ng bola sa ground pass ay tinatayang aabot sa 140 kilometro kada oras. Malayo lampas sa dati niyang record sa physical tests. Higit pa nga sa karamihan ng first division players. Ano ang kailangan kong gawin? Ikaw ang pinakamagaling naming sports scientist. May pag-aaral ka rin sa abroad. Kailangan kong masusing imbestigahan mo siya. Lalo na, suriin mong mabuti kung paano kumain ang batang ito. At mag-ensayo. Gusto kong malaman kung anong klaseng pagbabago ang nangyari sa katawan niya. Sir, may kinalaman ito sa privacy ng player. Kailangan muna ang pahintulot niya. At sa bagay na yan, hindi mo na kailangang mag-alala. Ako na ang bahala. Naintindihan ko na, sir. Isang hindi kapani-paniwalang wave. Ang batang ito mula sa China, para bang nagpakita ang Diyos ng labanan. Parang ang Diyos ng laban mismo ang narito. Hay nako, si Wielin hindi sinasadyang naitabi ang bola. Hindi ka naman magdaramdam, di ba? Tapos, sabi nga nila sa China, ang pakikipagkaibigan ay batay sa kapantayan at respeto. Hehe, tama nga. Alam ko na, mga Chino pala dito puro nakapulot lang ng bola, hahaha. Oh, Linky, ibalik mo na sa akin ang bola. Ha, ikaw pala, dapat maayos ang pagsalo mo. Aray. Gago ka ba? Hanap peligro ka. Isa pa. Hindi ako magdadalawang isip na baliin ang mga tadyang mo. Hoy, batang Chino, kaya mo bang makipagsabayan sa akin sa free kick? Ang matalo, luluhod at tatawag sa tatay ng kalaban. Takot ka na ba? Pwede kitang pagtayaan. Pero may dagdag tayo sa pustahan. Kapag ikaw ang natalo, hindi mo na kailangang lumuhod. Pero kailangan mong sabihin sa lahat ng nasa field, na lahat ng Chino rito ay mga tatay mo. Akala mo ba nanalo ka na sa akin? Batang Chino. Subukan mo, malalaman mo agad. Sige, game ako. Pero kung ikaw ang matalo, lumayas ka sa Red Devils. Itong angle na ito, tumaas na naman ang level ng dating free kick ni Saiter. Mula sa layo na ito, pati lola ko kaya pang ipasok. Bro, ang Puriang shot target ay 200 puntos. Ayos, bro. Ha, baka mali lang ang tingin ko. Kaya pala marunong si Linky tumira ng kahit anong bola. Halos 30 metro na ang layo nito. Hindi pa rin mahabol ni Houghton. Hindi kaya talaga gumagana ang match na ito laban sa Blue Army. Panahon mo na. Inilayo ni Saiter ang bola. Ginawa niya ang lahat ng lakas niya. Kung gusto mong talunin ako, kailangan mong tumakbo ng 30 metro. Hahaha, sino ba ang nagsabing tatakbo ako ng 30 metro? Apat na 40 metro ang layo nito. Nababaliw na ba si Linky? Sa layo na ito, konting galaw lang ng daliri ni Houghton, aabot na rito. Bagsak ka na, bata. Huwag mo akong maliitin. Mas mabuti pang protektahan mo muna ang sarili mo. Itataas ng munting kapatid mo ang Puriang value na ito sa 500 puntos. Masyadong diretsyo ang social line, pero nasalo pa rin ang bilis.
Hoy, di ka pa sumisigaw. Ilin, sinasabi ko sa'yo, huwag kang sobra. 够了， Ha? 谁让 Sino ba ang 你下来 nagpasimulang magtaya ng patago? Pero dahil napagkasunduan na, sige na. Kung isa ka pa ring lalaki, sundin mo agad ang pangako mo. Hoy, hindi ba talaga siya sisigaw? Lahat ng nag-aingay ay anak ko, ha? 都是我爸爸。喂， Hindi ka pa ba kumakain? Lahat ng tao sa gusaling ito ay anak ko. Ha? Ha 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 ha. Ikaw na babae, 你成 naagaw mo ang atensyon ko. 注意。 Bro, mukhang hindi na tayo aabot sa araw na ito. Araw-araw ka nang nagbubuhat, kumakain ng supplements, pero di ka pa rin pumapayag magpahinga. Gusto mo ba akong gawing macho, o gusto mo akong gawing monghe na puro hirap? Bakit? Naputol pa ang kuryente. Hindi inasahan ni Linky na ganyan ka palang tao. Hindi naman ako. 我 May isusulat akong papel. Ang title ay tungkol sa koneksyon ng mga kakaibang gawi ng mga manlalaro ng football at kalusugan ng isip, at sa relasyon ng ugali at mental health. Miss Emma, ang kakatapos ko lang na ensayo ay isang klase ng kigong mula sa China. Tinatawag na pagpapatibay ng enerhiya sa dantian. Ang linya mo, pangloko lang sa mga dalaga. Nag-aral ako sa China at nabasa ko na ang inner canon ng emperador. Hindi ba't parang pampalakas lang ng Korean? Sandezi, patingin nga ng body test report mo. Mas mabilis ng 10% ang muscle recovery kaysa kay bro. Lumalago ang core strength na taliwa sa sports physiology. Nagdadroga ka ba? Kung nagdadroga ako, dapat nakita mo na agad, di ba? Eh bakit ganun? Nakagat ka ng espesyal na uri ng gagamba. Sinabi ko naman sa iyo, pamana iyon ng 5,000 taon na kultura. Hindi ka pa rin naniniwala. Turuan mo ako at maniniwala ako. I-relax ang mga kamay, ibaba ang balikat. Ituwid ang likod. Isipin mong may lubid na nakasabit at hinihila ka pataas. Tandaan, huwag gawing hating dantian ang iyong baywang. Kamusta ang pakiramdam? Parang gumaan ba ang katawan mo? 感觉身体变轻了。 Bukas, baka may ilang parte na medyo sumakit. Normal lang yan. Dagdagan mo lang ng Deer Antler at Seahorse na supplements, okay na. Deer Antler, Seahorse. Linky, seryoso ka ba? Ako naman, ganito na talaga kumain. Kung di ka naniniwala, pwede ka namang hindi kumain. Haha. Ha. Ha. Hoy mga bro, pahinga muna si Ronaldo ngayon. Kayo na muna ang bumalik, Coach Lee. Kinatawan ako ng SID Sports para interviewin ka. Tungkol sa naispatan sa Elaine ang espesyal mong paraan ng pagsasanay. Sabi nila, galing daw yon sa isang lihim na aklat mula sa China. Pwede mo bang ipaliwanag ng kaunti? Ang training method ko, sino ba ang nagkwento sa inyo? May bali-balita na araw-araw kang umiinom ng maraming Deer Antler at Seahorse. Iyon ba ang sikreto ng lakas ng shooting mo at ng suntok mo? Enner, Linky, sabi nila madalas kang umiinom ng mga pampalakas tulad ng Divine Pills. May problema ka ba sa aspetong ito? Pwede bang ibunyag mo ang presyo mo? Paano naman itong mga reporter sa labas? Ang mga training video at pagkain ko. Bakit napunta sa publiko? Relax lang po, tignan niyo muna ito. Ikaw ba ang palihim na kumuha ng litrato sa akin? May karapatan ang club na itala ang training at pagkain mo. Ano ang balak mong gawin? Plano kong mag-shoot ng documentary ng club, na ikaw ang bida. Ang title, Mongmo. Isang bagong breakthrough sa sports nutrition. Pwede ba akong tumanggi? Ginagawa namin ito para palagin ang value mo sa market. Lin, hahayaan kitang maging bituin ng Red Devils. Hindi World Star. Kaya magte-train ako after. Kumain. Kailangan pang maipapicture na parang unggoy sa zoo. Parang ipinapakitang artista. Masasanay ka rin.
Bakit ang lungkot ng mood mo? Si Sandeko gusto akong kunan ng dokumentaryo. Ayos na yan. Mula ngayon superstar ka na. Ayokong gawing produkto at ipakita sa iba. Footballer ako, hindi artista. Ayokong ilabas ang mukha ko sa social media. Pakinggan mo ako, Linky. Ito ang daan na dinadaanan ng bawat player papunta sa pagiging star. Masasanay ka rin, pero gusto ko lang maglaro ng maayos sa club. Para may chance akong maglingkod sa national team. Hindi naman magkasalungat ang dalawa. Kapag sumikat ka, pagmamayabang ka ng pamilya mo. Ipagmamalaki ka ng club at ng bansa. Tama ka. Baka hindi pa lang ako sanay. Walang problema, dahan-dahan lang. At saka ituro mo sa akin yung teknike na yon. Pagbalik ko at nag-train ako ng ilang araw, tingnan natin. Ako mismo, may ilang kakaibang reaksyon ang katawan ko. Minsan hindi ako makatulog. Medyo magulo rin ang period ko. Yung teknike mo na yan. Baka hindi bagay sa babae ang ganitong training. Ano ba yan, boss? Kuya, tiger ka ba? Isang pure yung teknike, ituturo mo sa babae ang training. Hindi ba siya magkakaroon ng sobrang init sa katawan? E paano ngayon? Hindi pwedeng hayaang manatili sa kanya ang naipong init. Kailangang mailabas. Gamitin ang init para sa init. Balansing-balanse. Linky, saan ka ba nakatingin? Haha, huwag ka munang magmadali sa usapin yan. Pagkatapos ng game, titingnan kita. Bro, may laban tayo sa loob ng 2 araw. Huwag mong gamitin sa maling paraan ang pure yang powers. Gets na, ang delikado pala. Welcome sa hottest game ng round na ito. Red Devils kontra sa mga shooter. Una sa field ang home team na Red Devils at mga shooter, tingnan natin ang lineup ng Red Devils. Naglabas sila ng 442 formation. Si Linky ang pumalit sa injured na second striker. Kasama ni Ronaldo sa 2 striker. Naka-score si Linky sa laban kanina. Maganda ang tingin ko sa kanya. Narinig ko may kakaiba siyang secret skill mula sa silangan. Iba raw ang kinakain at sinusunod niyang training. Kaya ba niyang tulungan tayong talunin ang kalaban? Nagsimula na ang laban. Ang mga shooter ang unang nag-kick off. Huwag mo nang isipin yan. Ha? Ha? Tanggap ni Sheta ang bola. Binantayan siya ng kalaban. Nakuha ni Shake ang bola. Nasa shooting range niya ang bola na yan. Akin na to. Shoot! Nasa goal ang bola 1-0. Sa away game, maagang nagpakitang gilas ang shooter. Hindi tayo pwedeng matalo. Ingat! Naging depensa na ang mga shooter. Mukhang balak nilang depensahan hanggang matapos ang first half. Gitna. Ipadala ba ang bola na ito kay Ronaldo? May 2 depensa siya sa paligid. Baka mahirapan tayong makascore ng isa sa gitna. Sundan mo ang play, bata. Puri ang shot sa akin at itapon. Isa-isa tabla na ang Hongsuo. Ha? Ha 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 ha. Nagsimula na ang second half. Katatapos lang ng first half at naka-score ang magkabilang panig. Ang dapat bang banggitin ay, ang kilos ni Red Devils matapos makapuntos. Talagang medyo panira sa mood. Hindi na mapakali ang fans ng Arsenal sa sobrang pagka-agresibo ng batang galing sa China. May lakas ba kayong humarap at makipag-isa sa akin? Pati isa pang bola. Ang lupit niya, pasasagasaan na yata niya tayo sa second half. Nag-organize ulit ng opensiba ang Arsenal. Dumating na ang bola sa paa ni Saka. Ulit ba niyang kokopyahin ang first half goal na yon sa tira na ito? Bad trip, ang layo na nito bro, halos wala ng space. Tumama pa ang shot na ito sa kahoy. Parang 37 anyos na siya. Naunang nakabawi ang Red Devils sa score. Si Bro Ronaldo pa rin ang pinakamapagkakatiwalaan ng Red Devils. Nakasetup na si Martin para sa pagpapalit ng player. Pinalit si Martin sa number 35. Si Martin, mula sa likod ng kotse, tuloy-tuloy ang paglusob. Nakarating siya sa posisyon sa may baseline. Kuya Mayadong. Sa gulo ng kalaban, muntik nang mabuwal ang sariling goal nila.
Pasensya na. Walang problema bro, may chance pa tayong bumawi at kontra-atake. Kumpiyansa ka ba? Sabi ko na nga ba, Lin, walang problema. Si Ronaldo ang bumalasa sa kanila. Pagkatapos, tumakbo ka sa kaliwang side para humabol sa bakanteng espasyo. Susubukan kong maibigay sa iyo ang bola. Umabot na sa minute 87 ang laban. Mukhang tanggap na ng mga kalaban ang resulta ng tabla sa away game ng laro. Pero baliw pa ring umarangkada ang Red Devils. Ayaw nilang umuwi na 1 punto lang ang dala. Bro, ang current Pyongyang points mo ay mas mababa sa 300. Sa ganitong mababang antas, hindi mo maipapakita ng maayos ang Pyongyang. Boss, ang suggestion ay itigil muna ang Pyongyang na paghinga. Gusto mo bang huminto? Pagka-absorb ng Pyongyang. Pagkatapos, kahit makatanggap pa ng bola, hindi mo na rin ito maipapasok sa net. Huwag kang magmadali, bro. Punuin mo muna ang Pyongyang ng diretsyo. Totoo ba yung sinasabi mo, boss? Kung ganun, sa susunod na 48 oras, magiging basura ka na. Tigilan mo nga ako sa walang kwentang satsat. Paki-activate ang Pyongyang shooting mode. Sige na, mga anak, mahal kayo ni Daddy. Mahal kayo ni Daddy. Go, Linky, ang hindi ka pani-paniwalang malayong tira. Ang winning goal sa minute 89. Pinatay niya ang laban. Mahal ko kayo mga anak. Pwede bang may mag-translate ng ibig sabihin ng linyang ito? Hindi talaga ka pani-paniwala. Siya pa rin ba yung dating batang nasa training camp? Yung sinasabing pang-backup lang ng mga kabataang manlalaro ng national team. Gaano pa karaming sorpresa ang kaya niyang ibigay sa atin? Dito. Naka-on ang sleep mode. Dalawang goal lang, parang naging ganito na siya. Kapag sumobra ang pagpeke ng galaw, hindi ka makakasurvive. Ikaw. Nakatayo ka lang magsalita, hindi sumasakit ang likod mo ha. Hindi mo naman talaga inaasintayan, ano? Sabi mo bago ang laro, tutulungan mo akong mag-train. Na-detect na si boss ay nakaranas ng matinding kahihiyan. Ibaon na natin ang 5-minute stamina card. Miss Emma. Ang mga sinabi ko, Linky, hindi kailanman naging imposible. Expired na ang 5-minute stamina card. Ang current Pyongyang points ay 2,000 minus 500. Si Linky. Uwi na muna ako ha. Ingat ka sa daan. Ay. Na-detect na may stiff neck si boss. Na-block ng pamamaga ang daloy ng Pyongyang. Ang recovery speed ay permanenteng tumaas ng 20%. Grabe, hindi ko inasahan na may ganitong epekto pa pala. Kailangan natin mag-usap-usap pa ng madalas. Lin, may kailangan ako sa'yo. Halika sa opisina ko sandali, Linky. Lin, ang ganda ng naging performance mo kamakailan. Lalo na sa laban kontra Arsenal. Ikaw lang talaga ang nagdala nun. Maganda rin ang laro ng team. Si Ronaldo at yung mga kailangan. Kinuha nila ang karamihan sa depensa. Mahalaga talaga ang teamwork. Mas mahalaga pa ang leader sa loob ng field. Matanda na si Bro Ronaldo. Kailangan ng Red Devils ng bagong leader. Coach, balik pa ako sa ensayo. Sa susunod, laban ng Europa Cup at ng Chang'an team. Ito ang laban na tutok ang media. Kailangan kong mas ipakita pa ang sarili ko. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan ko na, Coach. Formang pagpabor lang sa akin. Gusto mo lang akong ipang-pressure kay Bro Ronaldo. Sobrang sure mo sa pwesto mo sa dressing room. Kung hindi ako ang na-reincarnate, baka naniwala pa ako sa kalokohan mo. Boss, ang Pyongyang points ko ay lampas 3,000 na. Na-unlock ang skill na eksaktong long pass. Pwede itong ipasa ng eksakto sa target na gusto. Kapag berde ang linya ng pasa, siguradong papasok. Nico, hintayin mo lang ako. Simone, MR. Si Bro Ronaldo ng Red Devils. Dati nang pinapatakbo ng husto ang Atletico. Paano po ninyo tinitingnan ang dating kalaban na ito? Bro Ronaldo. Walang kumakailan na isa siyang dakilang player noon.
Pero 37 anyos na siya. At hawak namin ang isa sa pinakamatibay na depensa sa Europa. Hindi ko makita na kailangan naming kabahan sa isang matandang veterano. Enner, Simone, ang ibig mo bang sabihin ay hindi na kaya ni Bro Ronaldo? Ikaw ang nagsabi niyan. Ang football field, hindi yan nursing home. May injury ba si Bro Ronaldo? Kapag lumamig ang panahon, madaling bumuhat ang katawan. Naisip ko na, subukan mo ba ang paraan ko? Bro, sure ka bang gumagana yan? Parang core muscle training sa may sahig ang pakiramdam ko. Medyo ganun pero dapat sabayan ng hininga. Maniwala ka sa akin, may silbi yan kay Bro Ronaldo. Simula na ng laban. Unang round ng Europa knockout stage. Ang Red Devils sa home field laban sa Chang'an team. Nakakuha ng opening kick ang Red Devils. Pero sobrang tibay ng depensa ng Chang'an team. Buong 20 minuto, ni isang shot on target, wala silang maiputok. Pumasok ang bola. Si Linky, sa una niyang attack, agad nakapuntos. Daddy, love kita. Love kita, Linky. Gusto kitang bigyan ng anak. Linky, nakita mo ba ang jersey ko? Gawang para sa pagdaraos ng pambansang dangal. Gusto kong ikaw mismo ang pumirma sa ibabaw nito. Patayin mo siya sa depensa. Huwag na siyang makapuntos pa. Nagpapatuloy ang laban. Ang depensa ng bedsheet team ay solid pa rin. Malapit nang matapos ang first half. Mukhang wala nang mabubuong matinong opensa ang Red Devils. Mukhang dito na nila papanatilihin ang score. Second half na. Umarangkada ang bedsheet team. Ang posisyong ito ni Suya ay kanya talagang teritoryo. Ang ganda ng pihit at hamon na yan. Kinuha ni Bro Ronaldo ang bolang ito, matanda na siya. Bro, ilabas mo ang eksaktong long pass. Solo na. Nakakuha ng napakagandang pagkakataon ang Red Devils sa harap. Ang galing, pumasok na ang bola, balik na ang lamang. Dapat talagang tanggalin. Tinapon niya ang manlalaro, sinasayang ang bola, ano ba ang ginagawa niya? Kaya pa niyang sipain ng ganoon. Anong dapat tanggalin? Parang mas bagay kong sabihin na superstar. Hahaha. Linky, ano ba ang pinagkakaabalahan ni coach? Huwag ka nang magpasa-pasa pa. Gamitin mo ang kakayahan mong tumira para tapusin ang laban. Ikaw ang core ng future ng Red Devils. Gets ko na, coach. Mag-warm up ka muna. Mamaya, ikaw ang papalit sa pwesto ni Bro Ronaldo. 78 minute na ng laban. May forward na nag-init na sa gilid ng Red Devils. Ang init ng kondisyon nila sa field. Gusto ba nilang palitan si Ronaldo? Pinalitan si Ronaldo sa Champions League knockout match. Tama, para sa isang core ng club, hindi yan good news. Bilisan mo, shoot na. Ikaw talagang baliktad mag-isip. Boss, pasok ka na sa Puriang setup zone. Ay, activate ba ang tiyak na long shot move ni Bro? Nakauna si Ximen, kailangan na nilang bumawi. Bakit hindi nag-shoot si Linky? Sa tingin mo, abutin ni Bro Ronaldo. Si Ronaldo, 37 na. Hindi na niya hahabulin si Ximen. Si Linky, parang may sariling mundo. Bro Ronaldo, naniniwala ako sa'yo. Ito na, parang dagger na pumutok sa pinto. Parang nanaginip ang matandang yun at uminom ng pampalakas. Hahaha. Sino yun? Si Bro Ronaldo. Daddy loves you. Hahaha. Daddy loves you.
May problema ata sa tenga ko. Ano raw yun? Sigaw ni Bro Ronaldo. Daddy loves you. Natuto si Bro Ronaldo. Grabe, natutunan pa talaga ni Bro Ronaldo yan. Pamana ng dad love culture. Pasok na pasok, cultural export ng ating China. Hoy bro, malinaw ba ang bigkas ko? Saktong-sakto, sobrang sakto pa. Sa susunod, ipagpatuloy mo pa, Bro Ronaldo. Ano bang pangalan ng teknik mo? Biglang isang iglap. Parang bigla akong naging bata ulit. Ito nga, isa itong sinaunang martial art ng aming bansa. Ang tawag ay 99 Circle Sun Palace. Mag-practice ka ng seryoso. Sisiguruhin kong makakapaglaro ka pa hanggang 42, hahaha. Tapos na ang buong laban. Nanalo ang Red Devils, 2-1 laban sa Lancer Army. Sa larong ito, nagbigay si Linky ng isang goal at isang assist. Pero ang masulit banggitin, ang huling backheel ni Bro Ronaldo. Umabot sa 2.38 metro ang taas ng shot. Natabla niya ang dating record niya. Umiinit na ulit ang kondisyon ni Bro Ronaldo. Pero si Linky, unstoppable na talaga. Sino dapat ang core ng feature ng Red Devils? Iyan ang kailangan nilang ayusin. Bro Ronaldo, may tanong ako at gusto kitang i-interview. May kumalat na chismis na si Linky at kayo raw ay nag-agawan sa liderato ng locker room. Ano ang masasabi niyo dito? Hindi kalaban si Linky. Isa siyang mahalagang kasama namin. Mas malaki pa ang stage na haharapin ni Linky sa hinaharap. Sa World Cup. Sorry bro, World Cup ba ang ibig mo sabihin? Si Linky mula sa China. Base sa alam ko, 20 taon nang walang World Cup appearance ang China. Naniniwala ako na may malaking talento si Linky. At hirap din talaga ang training. National Team World Cup. Zero chance. Anong ginagawa mo, Linky? Huwag kang sumali sa ganyang laban na walang pag-asa. Sa national team, madadagdagan lang ang tsansa mong masaktan. Sir, ito ang order ng aking national team. Walang karapatan ang club na pakialaman iyon. Linky, kung may team ka man o wala, makakapasok ka pa rin sa lineup. Kung babalik ka na sugatan, wala ring saysay. Lahat ng business partnerships, tapos na. Chairman, mas mabigat ang dangal ng bayan kaysa sa bundok. Mas gaan pa sa balahibo ang personal na interes. Ito ang bottom line na nakaukit sa buto ng mga kababayan namin. Ayos na bottom line. Sinasabi ko sa iyo, Linky, kung babalik ka para sa national team game, hindi na kita pababalikin na makasipa kahit bola. Ano bang nangyari, Linky? Bakit hindi ka nagsasalita? Haha, sir. Mag-ingat, mainit. Emma, doktora. Bakit ka nandito? Kailangan ko ng paliwanag. Sir, nandito ako para relax ang muscles ni Linky. Para matulungan siyang mabilis na makabawi. At makapaghanda sa susunod na laban. Ganyan nga si sir. Well, kasi simula pa lang namin sa prep. Sir, tingnan mo. Kung gusto mo, pwede mo na akong palayasin. Hindi ko pa nga nasasabi lahat tungkol sa national team. Sir, tungkol sa bagay na ito. Hindi magbabago ang paninindigan ko. Emma, ikaw, ano sa tingin mo? Tama ang sinabi ni Chairman. Kung babalik ka para maglaro, pinakamalaki na ang makukuha mo ay mahigit 1 bilyong fans sa Manila. Ang mga fans na yon, malamang dahil lang napanood mo ng ilang beses ang mga laro ng Red Devils. Bukod doon, wala na talagang punto. At saka ang tag-init. Hindi naman ganoon kagaling ang laro ng ibang players. Kahit pagsamahin pa sila, hindi pa rin nila maaabot ang kalahati ng World Cup. Tama ang sinabi ni Chairman. Hindi madali talagang manalo ng bola kapag bumalik ka. Pero base sa kasalukuyang estado ng Chinese national team, kahit isang panalo lang, dapat sapat na para makadagdag ka ng di mabilang na fans. Ang pinakaimportante, kapag nasaktan ka sa laro ng national team, at hindi pa kasama ang magiging lugi ng club, lahat ng pinaghirapan mo noon ay masasayang lang. Tama ang sinabi ni Chairman. Kaya, kailangan kong sumama sa inyo bilang team doctor sa buong biyahe. Para masigurong ligtas ka sa lahat ng oras. Kailangang buong biyahe ang pagsama. Para maibaba sa pinakamababa ang panganib. Hahaha, sandali. Sige po, sir. Pupunta lang ako ngayon para mag-book ng ticket. Nailoko ako ng babaeng ito. Pero may punto rin ang sinabi niya. Sige na, Linky. Sana makauwi kang maayos at malakas. Sige po, Chairman. May ilang araw pang araw-araw na trabaho sa club na kailangan mong asikasuhin muna. Dumating ako ng mas huli ng ilang araw. Maraming salamat ulit sa pagkakataong ito. Uy, bro, nandito ka pala. Dumaan lang para ihatid ka. Ingat ka lagi, bro. Excited na akong makita ka sa World Cup field balang araw. Laban lang.
Mag-ingat ka kay Ronnie. Balak kanyang pabagsakin. Haha, salamat bro. Pero kung pababagsakin niya ako, medyo baguhan pa siya. Natulog na ba si Little Bro? Ano na naman, Big Bro? 有何吩咐？ Naalala kong sinabi mo noon. Ang misyon ay isama si Daxia papasok sa World Cup, tama ba? Bro, aalalahanin kitang muli. Kapag hindi natin natapos, ako ang mapapahamak. Nakakainis. Tinanong kita, gusto mo ba talagang isama ko si Daxia sa World Cup? Parang hindi naman ganun kasimple. Sa totoo lang, theoretically, pwede mong matapos lahat bago ka mag-retire, Big Bro. Kahit hindi man matapos. Hindi pa naman huli kahit ihatid mo siya hanggang edad 80 at saka ka mag-retire. Pagdating nun, wala na ring silbi ang trip na ito. Kahit ilang taon pa, hindi rin pwede. Sa edad na 80, ginagamit pa rin yan. Basta, kayang-kaya ni kuya yan sa lakas. Ako ang bahala kay bro. Hayaan mo, bro, ikaw ang magiging pinakamatinding striker sa mundo. Pagtabla, lalabas agad. Sinuko na ang diskarte. Nakatingin sa hinaharap. Kaunti na lang ang oras na natitira natin para sa national team. Lintik ka, magbayad ka. Walang kwenta na pati mukha ko. Palagi na lang sinasabi sa susunod. Sa susunod, totoo na ba? Welcome sa bansa. Bituin ang Premier League. Dalhin mo kami ulit sa World Cup, Linky. Haha, Linky, mahal ka ng mga tao, ha? Sige na nga, ito na lang. 就这次， Ako ang magpapakita para sa national team. Nasa harap lang ang Zonghe Building. Una kang pumunta sa dorm at mag-report. Sige, salamat. Lubos na hanga. Sana maprotektahan natin ng maayos ang national team natin sa building na ito at maging smooth ang takbo. Lumaban para maitabla ang paslian na koponan. Ang galing nitong bola na ito. Ang galing nitong bola na ito, parang isa laban sa isa. Ito yung siguradong panalo na nakuha ko kay Coach Zhang. Kapag nakadikit na sa katawan, magagamit mo pagdating ng laban. Ha? Oh bro, sa'yo na to. Ayoko. Huwag mo tanggihan, special yan, bro. Ikaw ba si Linky? Ano, si Linky? Yung Red Devil na winger, siya nga ba? 3 laro, 4 na goal. Naabot na niya ang record ng goals sa Premier League nitong season natin. Linky. Bago ang laban, ikaw na ang bahala sa kakaibang gimmick na yan. Simple lang, pampakalma lang sa puso. Na, Linky, hindi naman talaga kami gumagawa ng ganyan. Akala namin magtutulungan tayo sa strategy, mga bro. Nag-aayos kami ng pitch. Ganyan na ang mindset nila, hindi lang isang araw o 2. Ang yabang magpuna, wala rin namang magawa. Sabi ko, kung may ganitong activity, bakit di niyo ako sinama? Ang laki lang ng vibe. Ang paa ni Paslia, parang batang walang kalatoy-latoy. Anong nangyayari dito? Bata pa, naniniwala na agad sa ganyan. Manigas ka muna. Ang natamaan ay ang paa ni Paslia, yung malaking forward. Gawin mo siyang nakatayo lang na parang estatwa. Parang si Linky ito. Sabi nila, nasa Red Devils siya ngayon at naglalaro. Bumalik lang siya nitong mga araw na to, siya nga ba talaga? Napanood ko na ang mga video niya. Grabe ang tirada niya. Manigas ka muna. Ang tinamaan ay ang tiyan ng forward ng Paslia na si Son Singhan. Bago ang game, pinapahirapan niya ang tiyan nito. Nung huling laro, tinira siya hanggang mapaihi at majeb sa gulat. Pero isang flash lang, wala na. Pagbalik niya, kasama na niya ang coach group namin at ang mga tao sa team. Ang ingay, sobra. Sa laro, ano nang gagawin natin? Sa stretch na to, tatamaan niya ang braso ng keeper ng Paslia. Papalabasin niya ang mahabang braso nito para magka-goal tayo ng tuloy-tuloy. Coach Lee, isabay mo rin ako. Coach Lee, ito ba ang lucky charm mo sa panalo? Bakit napunta sa ganito? Boss, ilang puriyang points na ang meron ngayon?
Kasalukuyang Turyang points, 4,800. Naka 5,500 na. Naka 5,500 na nga. Bakit wala pang bagong skill na na-unlock? Boss, ang bagong skill ay dribbling at ball carrying. Kailangan mong umabot ng 8,000 puntos. At saka isang unlock sa oras na dumating ang Miraculong Pass. Bago dumating ang Miraculong Pass, may eksaktong long pass pa naman, di ba? Ano na naman to? Iba ang Miraculong Pass na dumating. Pansamantalang mapapataas nito ang galing sa pagtanggap ng bola. At ang shooting at ball carrying ability ng mga kakampi. Pero mas malaki rin ang pagod. Noong nasa Red Devils pa siya, world class din ang mga kasamahan. Ngayon bumalik na ako sa national team. Kaya kailangan kong paitimin lalo ang lakas ng mga kasamahan. Hindi mo matatalo ang Cabbage Nation gamit lang ang galing sa kamay. Bro, dagdagan mo pa ang ensayo ko. Gusto kong pataasin ang Turyang points ko sa 8,000 bago ang laro. Aray. 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 Anong nangyayari? May gulo ba? Hindi ba talaga inimbita si Gao Teiwei? Sabi ko na nga ba, hindi dapat ako nagmamakaawa para sa mataas na pwesto. Kasi demonyo talaga. Aray. Aray. Ingat bro, puyat ka na ba? Sobrang pagod. Hindi lang puyat, halos hindi na talaga ako makatulog. Bro, kaguluhan na naman sa base natin. Pagdating ng madaling araw lagi nang may gulo. Naririnig sa dorm ang sunod-sunod na weird na sigaw. Parang galing sa Yevyen. Bro, huwag kang lalapit mamayang gabi. Nga bro, anong oras ka ba dumating? Kakalang dumating ko lang mga kalahating oras bago ka. Bro, magkano na ngayon ang current Turyang points? Naka 8,000. Magpahinga ka na bro, kailangan mo pang mag-ensayo. Dagdagan mo pa ng arangkada. Teka bro, itong 200 ako na ang bahala sa'yo, huwag ka nang mag-ensayo. Hahaha, ubos na. Ayos, solid na ang laban sa Cabbage Nation, susubukan ko nga. Bro, 3 araw ka nang walang tulog. Kapag hindi ka pa nagpahinga, baka mapahamak ka. Okay lang, pakiramdam ko ang lakas ng katawan ko. Kaya ko pang magpatuloy ng 3 pa. Na araw. Ha? Gising ka na. Hay naku, bakit ka nandito? Para alagaan ka. Bilisan mo at baka mapagod ka ng sobra, gets? Ah, ganito na pala katagal akong tulog. 27 oras. Nakita ka ng mga staff sa base na tuliro sa training ground. Buti na lang at nakarating ako agad. Paano ka naging ganito sa ilang araw lang na hindi kita nakita? Nakakatakot naman at mamayang gabi pa ang laro. Anong laro mamayang gabi? Sandali, ihahatid kita. Hindi na, umpisahan na natin. Bro, pasensya na sa lahat, naabala ko kayo sa daan. Pasok na sa team at huwag nang malate ulit, ayos. Ngayon ay ibinibigay na ang starting lineup para sa laban kontra Cabbage Nation. Goalkeeper, Yan Shui. Oy Zhang Peng. Bro, ikaw ang starting striker ng Red Devils, alam mo na siguradong pipiliin ka. Laban lang, durugin mo ang Cabbage Nation at si Captain Wu. Sa harap ang 5 Goal Kings. Zhang Laning at Saka. Liu Bin. Grabe ha. Bakit hindi pinapayagang banggitin ang pangalan? Nasisiraan ka na ba? Alam mo bang gusto kitang tapyasan, Linky? Pero talo tayo sa larong ito. Sa totoo lang halos wala na tayong pag-asa. Sige na, kanya-kanyang ayos muna, 3 na lang. Iba pa. Peggy, may kailangan ka ba? Alam mo ba? Bakit hindi? Piliin mo ako, okay naman ang kondisyon ko. Kung ilalagay mo ako sa starting lineup, ano naman? Itago mo lang sa bench at panoorin mo muna. Matuto ka sa mga dating teammates. Ang isang malaking pagbabago. Sun bro, ngayong gabi laban sa Great Summer Nation, gaano kahaba ang laban mo?
11-0. Kami ay 3, sila ay 1. Narinig ko na may dumating na Linky sa Great Summer Team. Si Son, na naglalaro sa English Premier League, paano mo siya tingnan? Si Linky, ilang laro pa lang ang nalaro niya. Ako ang nasa Premier League para asarin ka. Ang mga baguhang biglang sumikat na tulad nito, pawang ganito rin. Sabi nila, hindi raw masama ang stats niya. 3 laro, 4 na goals ang stats. Ibig sabihin lang noon, hindi niya ako nakaharap. Ngayong gabi, ipaalam natin sa kanya kung paano ako magpakitang gilas sa overseas. Magpadala ng data sa frontline. Hahaha. Hoy! Kita tayo sa field. Go, Zhao Taigu. Tingnan mo nga mabuti, ikaw na batang galing overseas. Tingnan mo kung paano ko didikdikin ang team mo. Wasak talaga. Good evening mga nanonood. Ang pinapanood niyo ngayon ay World Cup Asian Qualifiers. Ang host, Papaya Country, laban sa national team ng Southland. Nagsimula na ang laban. Maagang nagbukas ng score ang Papaya Country. Sa larong ito, ginamit ng ating koponan ang 4,231 na formasyon. Sina Goal King Zhang Laning at Liu Bin ang nagpartner para bumuo ng opensibang combo. Pero ang dapat banggitin, ang nasa bench na si Linky, ang taong sinusubaybayan ng lahat ay nakaupo lang sa bench. Mukhang hindi pa niya nakukuha ang tiwala ni Coach Lee. Talagang nakakagulat. Nabinangga at naitumba siya. Walang signal ang referee. Medyo tago ang galaw na yon. Medyo marumi ang galaw na yon. Pero baka isipin ng referee na pasok iyon sa normal na banggaan sa gitna ng field. Mukhang kailangan ng Southland team na mag-adjust sa speed na ito ngayon. Level. Napatalbog na ang sapatos na yan. Sabi ng referee, foul ng Papaya Country. Pero wala pa rin siyang inilalabas na card. Gusto lang ng Papaya Country na ubusin ang lakas namin sa tindi ng pressure. Makikita mong sobrang pagod na ang mga player namin. Kakayanin pa ba nila hanggang second half? Tapos na ang first half. Sa first half, okay naman ang depensa natin. Ituloy lang natin. Sa second half, lalo pa nating siksikin ang formation. At agawin ang bola sa gitna. Kapag nakakaisa tayo, panalo na. Si Coach Lee, pinapakasik pa ang depensa ng Papaya Country. Sobrang lakas ng kanilang physical play. At malinaw na kampi rin ang referee. Kapag tuloy lang tayo sa depensa, tiyak na mababasag din yan, kailangan umatake. Tumahimik ka, Linky. Umupo ka dyan. Ang depensa at kontra-atake ang taktika natin. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo bilang substitute. Walang pagbabago sa lineup sa second half. Ituloy mo lang ang pagtiyaga. Mga manonood, nagsimula na ang second half. Walang binago sa magkabilang lineup. Bakit hindi pa pinapasok si Linky? Ano kayang iniisip ni Coach Lee? Plano ba niyang magdepensa ng buong laban? Parang ramdam ko, malapit nang maka-score ang Papaya Country. Naputol ang pangit na bola. Nakuha ni Sun Singtong ang bola. Hinarap niya ang right back na si Zhang Peng. Isa laban sa isa. Ang taong ito ang tinatawag na depensa. Bumira siya sa goal pero katamtaman lang ang lakas ng tira. Dapat nasalo iyon ng Ramlan. Hindi, mali iyan, sa gilid iyon ng boot. Senyal ng referee, valid ang goal. Nanguna na ang team ni Tsai Country. Ref, tutol ako. Nagpakita ng yellow card ang referee kay Liu Bin. Sa totoo lang, may kontrobersya ang tawag na yon. May foul muna ang Papaya Country bago sila maka-score. Pero ang diretsyo agad na humihingi ng paliwanag sa referee. Medyo hindi na ata tama. Nasaan si Linky? Alam mo bang ako na ang papasok sa laro? Palitawin si Liu Bin. Si Linky na ang papalit. Inayos na ng coach ang player swap. Papalit kay Liu Bin, yung may hawak lang ng card kanina. Si Linky ang papasok.
Ang talentadong ito mula sa Red Devils, si Linky. Kaya ba niyang iangat ang score ng team siya? Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Tumayo ka sa pwesto mo. Huwag niyong isipin na dahil minsan nang nagkampiyon ang Red Devils. Sila na agad ang hari ng showdown pagdating sa national team. Kuya Lausi, sabayan mo ako. Sige, ipapakita ko sa inyo ang totoong lakas. 10 minuto pa lang sa laro si Linky, wala pa siyang isang touch sa bola. Baka hindi pa gustong ipasa sa kanya ng mga kakampi. Mukhang nakakapit pa rin ang team sa luma nilang style. Kailangang makaangkop agad si Linky. Direktang makakaapekto ito sa chance niyang makapaglaro pagkatapos nito. Walang kwenta, kahit bola hindi mahawakan. Ito bang si Linky ay kahoy? Kung hindi, bakit hindi niya alam na kuhanin na lang niya yon? Hahaha. Nagkamali sa pagkakataon. Nandito si Son Xinghan. Nakuha na niya ang bola sa kalahati ng field ng kalaban. Narito na naman. Kapag nasagip ang bolang ito, disallowed na yon. Activate na ang Dragon Spin move. Unang Dragon Spin move activated, pure ang direct burst. Pabilis ang burn. Sunod-sunod na body fake. Hindi ka pani-paniwalang galaw. Guna, mga bata. Love na love kayo ni Papa. Ang galing. May direktang shot na may Chinese touch si Linky. Ganap na ipinakita ang individual na galing. Nang maka-score si Linky, hindi kami agad nagdiwang. Kundi nakita namin si Huang Xiha mula sa banukay na nasa harap. Ayos na, Linky, bugbugin mo ng maayos ang mga linta ng banukay na ito. Akala ko pa naman itong grupo na ito. Gaano ba talaga sila kalakas, ang mga bata ng banukay? Hindi ko akalain sa harap ng ating Ling Huang, luluhod pa rin sila. Magpatuloy ang laban. Kontrol ng banukay ang bola. Itinulak ni Huang Xiba ang bola pasulong. Parang peking bagsak lang ang bola na yon. Nagpataw ng penalty ang ref. Nanindigan ang ref at iginawad ang penalty. Isang desisyong kayang baguhin ang takbo ng laro. Sa slow motion, mukhang peke ang bagsak. Wala tayong magagawa, kuya. Nakabuo na ng desisyon ng referee. May oras pa sa laro. Ngayon, kailangang kontrolin ng mga player ng bansang ito ang emosyon nila. Buwisit na referee. Nagkapera na ba? Sa referee lang pala umaasa ang banukay. Ganyan din ang ginawa sa World Cup, 20 taon na ang nakalipas. Nakita na kita. Ang ganda mong magkunwari at lamugin ang mga Chinese. Akala nyo ba talagang si Linky lang ang puhunan nyo para talunin kami? Noong naglalaro pa ang aming King Son sa English Super League, hindi pa nga humihiwalay sa gatas si Linky. Walang problema, Rock Bro. Akin na ang bolang ito, ibabalik ko sa inyo. Salamat, bro. Maganda ang goal mo na yon. Pero nakatutok na sila sa'yo. Hindi na magiging madali ang isa pang ganon. Walang problema, Rock Bro, panoorin mo ako. Kuya Zhang, tingnan mo rito. Nakaraang beses, naging pabaya lang ako. Sa pagkakataong ito, hindi na nila ako malulusutan. Tama ba? Mga tusong galawan. Mga kalokohan ng batang Chinese. Iwanan mo sa akin. Napaglaruan ka. Love na love kayo ni Papa. Pumasok na sa ikalawang laban ni Linky. Muling naitabla ng Team Xia ang score. Ang batang ito ay sumasalag sa pagsulong ng national team ng Daxia. Hahaha. Hahaha, si Linky talaga ang nagpapakaba sa mga home fans. Kalmado lang, ang galaw ay sobrang astig. Pero medyo bata pa rin ang dating. Ang kulang lang talaga sa China team ni Kuya Ronaldo ay ganitong klase ng tapang at pagkamatapang. Kanina lang, sobrang ingay ng mga fans ng China team. Ngayon, sila naman ang lugi, mga bes. Patahimikin niyo kami. Paparusahan ko kayo, habang buhay kayong bawal kumain ng Chinese cabbage. At ang depensa natin, basura ba? Napapakyaw ng batang iyan ng 2 beses. Ipapadala ko siya sa serbisyo militar. Masyadong malakas ang kontrol ng batang iyan. Walang silbi ang simpleng pagpipigil sa kanya. Bantayan niyo ang iba pang mga player.
Kita niyo na rin ang sukat ng hatol. Kung may ipagbibigay, di ibigay na. Huwag ninyong hayaang makuha ng batang iyan ang bola. Ang delikadong galaw na yan. Hindi bababa sa dilaw na card ang bagsak niyan. Aray. Ha? Bakit throw-in lang ang ibinigay? Medyo weird ang hatol mayon. 实在有些奇怪。 Isang siko. At sa totoo lang, violation yon ayon sa sukat ng ref. Napasuka pa nga si Zeng Laning sa siko. Hindi ba dapat may card na yan? Nakakahiya kayo, mga taga-China, hindi kayo makapanalo at aasa lang sa ref. Sa isang tira lang, pauwiin ko kayo lahat. 把你们夏国送回家。 Ano, may dragon flag pa na humarang sa tira sa goal. Gumamit si Bro ng isang killer na trick sa depensa. Ginamit ang pambihirang tira ng King of 5 goals. Na-activate na ang kalabang killer na trick. Ay, asawa ko, bigyan mo ako ng itlog na parang baliw. Pumasok ang bola sa assist na parang galing sa inspirasyon mismo. Si King of 5 goals, isang saksak lang, pasok agad. Sa ika-80 at 9 na minuto, ang late winner ng China team ay nagbaligtad ng score. Ang sarap pare, para bang binuksan ang langit nitong bola na ito. Napatahimik ang goal. Ano ba itong nangyayari? Ipinapakita ng ref na nauna ang phone ng player ng China team. Hindi valid ang goal. Anong klaseng hatol iyon? Magandang atake na nga, bakit mo pa pinatay ang goal ko? Kung magbibigay ng card, bakit noong bago pa lang ang atake hindi ka pumito? Ikaw ba ay bulok na ref? Sige, balikan mo pa. Binigyan ng ref ng yellow card si King of 5 goals at si Lichui. Na pinaalis ang goal sa reklamo tapos may card pa. Talagang pinapatakbo lang niya ang laro ayon sa gusto niya. Lipad lang ng lipad ng lipad. Bro, huwag ka na magsalita. Wala nang saysay, malinaw na sa akin ang goal. Walang kinalaman si bro dyan. Pag bumalik ka pa roon at tumakbo, sa parehong pwesto, ipapasa ko ulit sa iyo ang bola. Totoo ba yan, kuya? Alam mo ba, ako, si bro na hindi kailanman nakapasok sa box ng China team. Hahaha. Dumating na ang boss sa eksena, killer pass. Wala pang mahanap na magandang linya ng pasa. Ibalik mo ba? Ayos lang, nahanap ko na. 找到了。 Baliw na ba si Linky? Dahil diretsyo mo nang sinabi sa ref. Sabihin mo sa ref na hindi rin pwedeng basta-basta na lang. Kung maparusahan yan, lalabas na talagang wala na tayong pag-asa. Na. Ay. Ay. Ikaw hahaha. Ang galing mo, Linky. Hahaha, sinampal mo ng malakas ang mukha ng ref. Literal na sampal sa mukha. 面意思的打脸。 Sobrang gaan sa pakiramdam. Lene. Nakuha na ang bola. Nagbaligtad ang China team. Ma, nakita mo ba? Naka-score na naman ako. Laban kontra sa Brazil team. Gusto mo pa ba ng sampal sa mukha?
Tapos ang laban sa score na 3-2. Sa wakas, makalipas ang 4 na taon, muling tinalo ng China team ang Brazil. Ang galing mo, Linky. Astig na 5-ball king. Astig na great siya country. What? Ay, si Iba. Naku, ingot ang ilong ko. Coach Lee. Si Linky ang pinakamalaking ambag sa laban na ito. Nagbigay siya ng 2 goals at 1 assist na panakaw. Pinili mo ba siya bilang substitute dahil sa taktika? Siyempre, si Linky ang lihim naming sandata sa pag-atake. Naisip ko na bago pa ang laro. Una, ubusin muna ng team ang lakas ng mga Hapons. Para mas may chance si Linky na magpakitang gilas. Hahaha, Linky. Tingnan natin ang reaction mo. Mukhang medyo nakakagulat ang sagot mo kay Coach Lee. Eksaktong ang baligtad. Lahat ng ito. Plano ko na yan kasama si Coach Lee ng maaga pa. Nagpapasaya lang ako dahil nanalo kami laban sa Hapons. Tama. Dapat nang mag-flip na si Kong Han. Hahaha. Sabi nga nila, ang kasaysayan ay para isulat muli. Ang football ng Great Sia Country. Pinaluhod ang mga bully. Si Ling Huang ang anti-lamig na general, bro. Linky, may nag-video sa iyo bago ang laro. Bumaba ka mula sa kotse ng isang estrangherang babae. Pwede bang malaman kung anong relasyon niyo? Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit di ka naging starter? Wala naman, ordinaryong dry driver lang siya. Isang ordinaryong driver. Dry driver. Linky, ang galing mo talagang mag-imbento. Mali ako. Baka kasi makalat ng media. Hindi ba kita pinoprotektahan nito, ha? Teka, huwag muna yan, hindi pa tapos ang usaping ito. Isusulat ko muna yan sa pangalan mo. Nga pala, kailangan kong bumalik sa club ng ilang araw. Alagaan mo muna ang sarili mo pati ang maliit mong kapatid. Ikaw na ang bahala sa kanya kung umalis ka. Kung gusto mo, maaari kang sumama sa driver para mag-ikot. Gusto lang magpapogi. Bago ako bumalik, kung may iba kang makitang driver. Ay, hindi po. Bro, ayaw mo bang mapagbigyan kahit kaunti? Ha? Ha. Ano bang meron at tayo ay hahaha? Hahaha. Linky, paano mo ba naipasa ng ganun kaganda ang bola gamit ang paa mo kahapon? Parang alam ko na agad na solid ang tira kahit hindi ko pa natatanggap ang bola. Tama, Linky. At yung tira mo kay Dajinzi, sobrang astig talaga. Pwede mo ba akong turuan? Hinahanap ka lang namin para tanungin yan. Kung hindi, ano pa bang akala mo? Ay, Linky. Bakit ang dami mong kinain na sea cucumber? May special ba roon? Malaki ang epekto niyan. Unahin natin ang sea cucumber. Malaki ang silbi niyan. Linky, talagang pinapraktis mo iyan sa araw-araw. Ang tawag dyan ay 99 yang exercises. Kuya Zhang, mag-ensayo ka sa akin ng 1 buwan. Sisiguraduhin kong magiging totoong tao ka, hindi na fake lang. Sandali. Ay. Sabi ko nga, hindi ka naman nakikinig. Umpisahan muna natin dito. Ako na. Haha. Ha. Mukhang nagbago na ang training ng national team at full body contact na. Hahaha. Tingnan mo sila, namumula ang mukha na parang si Guan Erye sa loob ng templo. Hahaha. Huwag mong pansinin ang mga komentaryo sa internet. Damhin mo lang ang init ng laban. Kinakabahan na ako. Hahaha, ang dami mong drama. Anong kalokohang yan? Lychee Island. Tinawag mo ako para saan? Linky, nakikita ko na pagkatapos mong tapusin ang ensayo, kasama sina Zhang Laning at ang iba pa. Tuloy-tuloy pataas ang stats. Anong himalang teknik ang gamit mo? Pwede bang iangat pa ang buong team? Sa totoo lang, basta palagi kang nasa tamang pwesto sa depensa, ayos na. Tamang pwesto sa depensa.
Noong bata pa ako, nadyan sa'yo rin ako, pero bakit hindi ako lumaki na soccer star? May sikreto ba yan? Wala. 10 hakbang lang, goods na. Halimbawa, kumain ng mas maraming sea cucumber. Sea cucumber. Di ba nakakaalab yan sayang mo? Ay. Hahaha, kaya pala may extra effect pa. Swerte sa sugal ng laro. Eh di swerte agad. Na-detect ang hidden condition ni Kuya. Nakuha ng coach ang go signal dahil natalo ang Vietnam team. At kapag ang score ng isang player after the match ay higit o katumbas ng siyam, makakakuha ng hidden reward. Noong una, inalis nila ako. Ngayon, ako naman ang magpapauwi sa inyo. Coach Wu, kumusta ang kasalukuyang kondisyon ng team laban sa Vietnam ngayong gabi? Kaya ba natin itong kunin? Kamakailan, araw-araw kaming kumakain ng sea cucumber. Solid ang support ng backroom staff. Hindi masama ang tindig at kondisyon namin. Sa larong ito, buong team sobrang kampante. Kumapit sa sea cucumber. Kapag sea cucumber, dapat tuloy-tuloy. Ituon ang diin sa pagpupursige. Gusto ko rin kumapit sa sea cucumber. Sabi ng sea cucumber, sobrang hirap na raw kumain nito para sa inyo. Mga manonood, World Cup qualifiers. Nagsimula na ang laban ng national team kontra Vietnam. Sugod si Lin K. Nagdribble siya lampas sa 2 defender at tumira sa goal. Nakapasok ang bola, 2-0 na ang lamang ng national team. Sumugod ang Vietnam sa loob ng box. Ang ganda ng dive ni goalkeeper sa pagharang. Ayun, pumasok ang bola. Dalawa isa, nakahabol ng isa ang Vietnam. Nakakuha ng free kick ang China. Kay Lin Ki ang primary free kick. Huminga ng malalim si Lin Ki. Tingnan natin ang free kick na ito. Kananda paa ang pambato sa tira. Pumasok ang bola. Vietnam 1-3 China, parang Panther Strike. Mukhang wala ng pag-asa ang laban na ito para kay Lin Ki. Hahaha, nagpasabog si Lin Ki ng brutal na celebration. Para bang kidlat ang dating ng pasok na yan. Parang dragon na lumusob ang astig ng style ni Lin Ki. Dumating ang espiritu ng hari. Nag-isa niyang nilambat ang Vietnam. Tayong lahat ay mahal ka. Bro, wag basta-basta magkamali ng kilala. Kapatid lang kita. Ha? Mukhang sapat na ang natanggap ni Lin Ki sa sea cucumber. Kahit gaano kalaki, kain lang ng kain. Hahaha. 9.9 ang post-match score ni Kuya. Natapos ang timed mission. Na-activate ang hidden reward na nagpapabata ng itsura. Kapag umabot sa 10,000 ang upper limit ng Puryang, mabubuksan agad ang skill na Puryang Roar. Unang araw ng bagong taon, 3-1 kontra Vietnam. Ang galing ng mga bata ni Little Lin. Mukhang babalik na sa kanila ang luha. Si General Fan, Lin Ki, talaga ang leader ng bagong panahon. Hindi na sayang ang kinain nilang sea cucumber. Lumabas ang espiritu ng hari sa laban. Kahit maliit na damo, huwag muna kayong masyadong magyabang. Maaga pa para magdiwang. Ang susunod na home game kontra Sakura Land ang tunay na bakbakan. Sa laban na ito, pangunahing aasa kami sa personal na kakayahan ni Lin Ki. Kailangan pa naming level up ang coordination ng team. Sa aming summer state, dapat man lang makapagtabla kami. Bigyan niyo kami ng isa pang hat-trick ng Puryang. Dinaanan sila ng Cherry Blossom Nation. Kaya pa bang bumangon ng iba? Hindi pwedeng puro sa kaluluwa lang umasa. Itong iba, puro sea cucumber ang kinain. Parang mga palamunin lang na kumakain ng prutas ng ginto. Totoy na puro bibig, wala namang laman. Pina-follow training ko sila ni Kuya Wu sa 79 yang exercises. Pinakakain ko rin sila ng mas maraming sea cucumber. Pero mukhang di rin halata ang resulta. Bakit ganoon? Hindi ba loyal ang sea cucumber? Boss, ako ang leader ng system. Ang sea cucumber na kinain mo ay dinevelop at inabsorb ko na. Sa pinakamarami, dagdag lang iyon sa quality protein. Paano magiging pareho iyon? Kaya exclusive secret recipe ito ng amin. Hindi pwedeng scale up at market ng malaki. Maliban na lang kung ilalabas mo ako, bro. Halika na, pwede bang asahan mo naman ako? Mukhang sa akin pa rin aasa ang Cherry Blossom Nation. Pero sa lakas ng Cherry Blossom Nation, ako lang talaga, Kuya Rui, ang may utak. Hindi ba kakalop-in mo lang ang Puryang Roar? Sa crucial na sandali, sigaw ka lang para may dagdag na tapang ang team. Malay mo, magkaroon pa ng milagro. Kailangan pang umabot sa 1-0-0-0-0 bago magamit. Habang tumatagal, mas hirap ay train ang Puryang. Bumalik na rin si Emma.
Kung hindi, siya ang makakapagpabilis ng takbo. Mas mabuti na yon kaysa maburyong ako rito. Enner, 先生， Lin K, pasensya na sa istorbo. Enner, 先生， Lin K, hello, ikaw ba si? Hello po, Enner. Lin K, ako ang reporter mula sa Cherry Blossom Nation Football Weekly. Ako si Yumeko. Matagal na kitang sinusubaybayan sa World Cup qualifiers. Pwede bang makahingi ng kaunting oras mo? Gagawa lang ako ng isang malalim na interview. Malalim na interview. KJ. Broki, hintayin mo lang na matapos ang special training namin, ha? Babalik ako agad. Pasensya na, Miss Mizzy. Kailangan ko nang bumalik sa ensayo. Siyempre, unahin muna ang training. Sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Kung okay lang, dagdagan mo na lang ng green bubble tea. Tawagan mo lang ako pagdating ng oras. Enner, 先生， Linky, magkano ba ang isang interview mo? Wala na, isang libre mo na lang ako ng meal, okay na. Yung binigay mo sa akin, pang-scan code pala ng bayad. Pasensya na po, Yenner. Linky, nagkamali ako na ipadala ko na ang application. Kita tayo mamayang gabi. Enner, 先生， Linky. Okay na ba si Kije? Heto na, huwag niyo ng A-pressure. Kije, sino yung tao? Pangalawang hipag. Lanan. Sandali lang. Naku, mali ako, Kije. Ano bang pinagtatawanan mo? Magseryosong ensayo. Gusto ko ngang makita kung anong klaseng special training yan. Uy, MR. 林 K. 先生， Ito po. Itong beef brisket hotpot na ito, high protein talaga. Nakakatulong sa recovery ng katawan. Miss Maisie, pwede mong subukan, hindi mo na kailangang uminom ng iba pa. Salamat sa kabutihan mo. Basta ordinaryong baka at gulay lang ang kainin ko, okay na. Ganun ba, sayang naman. Laking tulong talaga nitong pinapakain kay MA. Lin K, sasabihin ko na lang ng diretsyo. Ngayon ko lang pinanood ang training nyo sa gilid ng field. Ang paraan ng ensayo nyo at ang pagkain nyong pinipili ngayon. Parang hindi tugma sa modernong sports science. Ito ang espesyal na paraan ng ensayo na may sarili kaming style. Talaga, pero ang nanay ko, taga Summer State Island din. Sa pagkakaalam ko, hindi naman karaniwan sa Summer State ang ganitong klase ng training. At bukod pa sa inyo, ang ibang mga teammate pag nagte-training, kitang-kita ang pagod at hirap. Talagang na-enjoy nyo ba ang training na ito? At isa pa, bakit tinitiis pa rin nila ang ganito kabigat na hirap? Miss Yumeko, ikaw ba ay reporter mula sa Sakuraland? At kalahati ring taga Summer Country. Dapat malinaw sa atin ang tungkol sa aming summer national football team sa loob ng 20 taon. Dati, isa lang akong ordinaryong football fan. Noon, gusto ko sanang ako mismo ang lumaban para sa bansa. Ang bawat kagat ko sa mga kakaibang bagay na tingin nyo ay weird. At bawat special training na ginagawa ko, ay para lang lalo pang lumakas. Dala ang team natin. Mas makalapit pa sa World Cup. Kahit kalahating hakbang lang. Tinanong mo pa kung masaya ba ako rito. Ang pagdala ng karangalan para sa bansa ay ang hiling ko mula pa nang graduate ako. At ang mga kaibigan ko sa national team. Pareho rin ang paniniwala nila. Pasensya na, may tatawagan lang ako. Moshi, may problema ba? Na-discover ng sports department na ang mga data ni Linky ay biglang nagbago noong mga nakaraang 3 buwan lang. Ginoong Yamamoto, gusto mong kolektahin ang biological sample niya. Para sa anong research? Ginoong Yamamoto, gusto mo akong bayaran ng todo kahit anong kapalit. Tandaan mo, ang pagpapalaki sa iyo sa imperyo ay para lang sa araw na ito. Lin K, pwede po ba akong ihatid pabalik? Salamat sa paghatid mo sa akin pabalik, Linky, huwag ka nang magpakumbaba. Simula ngayon, Linky na lang ang itawag mo sa akin. Nga pala, 哦，对了， sa room ko sa hotel, may alaga akong pusa na nakakaintindi ng summer language. Gusto mo bang umakyat at tingnan? Yung pusa ni Yumeko, ha? Sandali lang. Ay teka, pupunta lang ako sa banyo. Bro, pwede na ba ngayon? Hindi pa, bro. Katapos ng laban, kailangan pa ng 24 na oras para makarecover. Ano, 5 minutes lang at ganyan na agad. Pwede bang ulitin? Wala namang ganyang kalaking bigay mo, bro. Eh ano ngayon? Pag umakyat na sa altar ang kanyon, hindi na pwedeng pigilan pa. Pwede ring a 4-star. Pero may 20% chance ng permanenteng pinsala. Anong 1% hindi rin pwede?
Sayang naman ang ganda ng panahon. Kailangan ko nang bumalik. Hoy! Sobra akong hanga sa'yo dahil kay Miss Yumeko. Pero bilang isang high-quality na lalaki mula sa Summer, ang mga kalokohan nyo sa Sakura Land ay hindi bagay sa isang may dangal. Kung gusto mo akong kausapin, anytime welcome. Kapag okay na ang kondisyon ko, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng isang tunay na lalaki mula sa mainland. Itong si Linky. Medyo hindi talaga normal ha. Bro, palitan mo ng mas light na isa. Sumasakit na ang baywang ko. Aray, parang bakal na martilyo ito. Kapag dapat may tulong ang sistema, wala namang ibinibigay. Ang tingin ko kulang pa talaga ako sa training. Bro, sobrang apurado naman. Kakakuha mo lang ng 2 paa tapos gusto mo pa ng pangatlo. Sino ba ang hindi mapapagod niyan, ha? Ito ay maligayang pagbabalik sa isang kakaibang paliwanag sa football. Ang paksa natin ngayon, walang duda ay ang mahalagang tapatan ng host na laban ng Sakura Land kontra Summer Country. Imbitado namin ang kakalabas lang mula sa frontline ng Summer na reporter ng Football Weekly, Miss Yumeko ng pulis, at ang aming punong sports director sa national team, Ginoong Yamamoto. Maligayang pagdating. Mula kay Miss Yumeko, narinig ko, naka-interview po kayo kamakailan sa core player ng national team. Ano po ang tingin niyo sa kanya? Si Linky ba ay isang espesyal na tao? Isang kakaibang tao? Pakiusap ni Miss Yumeko, ilarawan po ng mas detalyado. Si Linky ay napaka-espesyal na manlalaro. Ang uhaw niya sa tagumpay, at ang pagtrato niya sa personal na dangal, ay napakalapit sa dangal ng bansa. Ang tumatak ng husto sa akin. Naniniwala ako na sa pamumuno niya, magpapakita ang football ng national team ng nakakabiglang lakas. Yun talagang baguhan lang ba si Miss Yumeko? Madaling malinlang ng pinalaking usap-usapan. Nakapagpasok lang si Linky ng ilang goal para sa mahihinang kalaban. Walang saysay na banggitin. Tama po ba, Ginoong Yamamoto? Ang Blue Army at Gunners ba ay mahihinang team din, ha? E di dahil lang sa tinulungan siya ng mga kakampi niya. Ang mga manlalaro ng Cherry Blossom Country na naglalaro sa Europa ay malayong mas mahusay kaysa sa kanya. Kung personal na dangal at dangal ng bansa ang pag-uusapan, lahat ay puro salita lang. Sa tingin ko, kahit may Linky o wala, ang national team sa harap ng malakas nating Cherry Blossom Country ay di pa rin kakayanin kahit isang hagod. May punto rin ang sinabi ni Ginoong Yamamoto. Tutal, natalo tayo ng national team nila noon. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hahaha, Ginoong Yamamoto. Pasensya na sa pagiging prangka. Minamaliit ninyo si Linky. At minamaliit din niyo ang football ng national team. Malaki ang posibilidad na sa laban. Magdala sila ng abalang di inaasahan para sa Cherry Blossom Country. Ano sabi mo? Pinagdududahan mo ba? Ang lakas ng football team ng dakilang Cherry Blossom Empire. Ang mga player namin, bawat isa ay parang may mga pakpak sa layo ng abot. Si Linky ano bang laban? Malayong-layo niyan, Ginoong Yamamoto. Nanonood ka ba ng anime at na-wash brain ka na? Hindi mistikong hiwaga ang lakas ni Linky. Mas naiintindihan niya ang katawan ng mga Asyano kaysa sa inyo. Mga tagapanood, magpapalabas kami ng isang patalastas. Babalik din agad kami. Magpapalabas kami ng isang patalastas. Babalik din agad kami. Yumeko, ang tapang mo ha. Nakita mo na. Nakita ko. Kinapitan ka ba nila pagkatapos? Ginoong Yamamoto, malakas ang impluensya ni Linky sa football scene ng Cherry Blossom Country. Ang football magazine na pinagtatrabahuhan ko ay kontrolado na rin niya. Pinag-iisipan na nila kung babaguhin ang posisyon ko. May 2 pang beses. Tanda ko, galing sa Summer Country ang ina mo. Ang nanay ko ay taga Treasure Island. Kaya ang Tagalog ko, sa kanya ko lang natutunan. Gusto mo bang bumalik sa Summer Country at doon mag-develop? Hindi ko pa alam. Nasa Cherry Blossom Country ang career at connections ko. Wala akong pakialam sa may 2 pang beses. Ang Summer Country ay parang hometown mo. Pwede kang bumalik kahit kailan. Ginoong Senmoto, si Linky ng dakilang Summer Country ay sobrang init ng form kamakailan. Ano ang tingin niyo? Ang performance ni Lin Sang sa Rainbow Demon ay dapat bigyang pansin. Sinuri namin ang mga datos niya. Maglalagay kami ng espesyal na bantay sa kanya. Pero football ay laro pa rin ng 11 tao. Ang Army ng napakahabang buhay sa Morocco. Ang 3 mabahong hukbo sa Sea Eagle Team. Ang Nani Army sa Red Army. Ang Fuan Army sa Gunners. Ang Maeda Army sa Green Mountain Team. Pinatunayan na nila ang sarili nila sa pinakamataas na entablado sa Europa. Naniniwala ako na mas malakas ang lakas ng grupo kaysa sa individual. Ginoong Sen, ang gusto ninyong sabihin ay si Linky ay isa lang na nag-iisang lobo. Hindi talaga bagay sa amin ang malaking seresa.
Ang grupo ng mga turistang galing sa Banlands. Ikumpara at pag-usapan ng sabay. Ganyan ba ang pagkaintindi mo? At saka ang malaking seresa naming Banlands. Sinadya pa nilang maghanda ng malaking regalo para sa pambansang koponan. Asar na Banlands. Sobrang pang-aalipusta. Ikaw. Bitawan mo ako. Sasapakin ko na siya, suko na ako sa kanya. Totoo ngang napakalakas ng Banlands. May mga sandata sila sa arsenal. Klaruhin muna natin ang agwat. Tapos ibuhos natin ang lahat para talunin sila. Basta huwag lang matalo. Ang Banlands ay may mga manlalarong parang turista lang. Iisa lang ba talaga ang kayang manalo sa atin ni Linky? Noong huling nanalo kami sa Banlands, hindi pa ako ipinapanganak. Natakot ka na, Kuya Ki? Normal lang matakot. Natakot din ako, pero hindi dahil takot akong matalo sa kanila. Kundi dahil baka hindi pa ako nakakapaglaro. Ay nakalimutan ko na kung bakit ako nakatayo rito. Ngayon, ipinatong na nila sa mukha natin ang dumi. Pinapalabas nilang mga basura lang tayo. Kaya nyo bang lunukin ang inis na ito? Hindi pwede ni isang beses. Makakaatras ba tayo o hindi? Marami na nila tayong natalo noon. Pero sa pagkakataong ito, nasa likod natin ang milyon-milyon nating mga kababayan. Basta huwag lang kalimutan ang misyon. Kapag hindi ka takot matalo, hindi ka matatalo. Dapat siguradong panalo ang koponan ng bansa, Linky. May puwang. Linky, ako. Nakita ko ang badge na yon. Paano sila magiging ganyan? May puwang, ikaw ang tagapagbalita ng Banlands. Kung makita ng iba na nag-resign ako, nag-resign ka na tapos ngayon. Natanggap ko na ang paunawa mula sa gusali. Ng pagkuha ng sports channel. Sa susunod na linggo na ako magsisimula. Pinalitan ko ulit ang apelyido ng nanay ko. Ngayon, Gixia na ang pangalan ko. Gixia. Maligayang pagbabalik sa yakap ng inang bayan. Kaya mo yan, Yunki. Para sa sarili mo. At higit sa lahat, para sa lahat ng tagahanga ng koponan ng bansa. Mga kaibigan kong manonood, ang pinapanood niyo ngayon ay ang huling yugto ng qualifying sa Asia para sa World Cup. Ikatlong paligsahan. Panghuling round. Ang home game ng Daxia ay laban sa buhay o kamatayan kontra Banlands. Siguradong, ang bigat ng laban na ito, matagal nang lampas sa mismong football. Lahat ng nangyari bago ang laban, ay nagpapahinga sa dibdib ng bawat mamamayan ng Daxia. Ngayong gabi, itong luntiang damuhan, ang magiging larangan natin. Linsang, noong huling naungusan mo ang striker dahil nasugatan ako at hindi nakalaro. Swerte mo lang. Ngayong gabi, hanggang dito na lang ang swerte mo. Talaga ba, buti na lang hindi ka nakalaro. Kung hindi, 2 digit ang talo ng striker. Linky, ipaparamdam kong hindi mo man lang mahahawakan ang bola. Mauna munang habulin ako ni Fan Jianyang saka na tayo mag-usap. Dito sa Winning Seagull Sports Complex. Ngayong gabi, para sa tiket sa World Cup. Lumitaw ang maraming bantay ng Daxia. Tignan na lang natin kung sino talaga ang hari ng silangang Asya, Banlands o Daxia. Nagsimula na ang laban. Sumalo si Linky sa harap. Tinangka ni Fuan na agawin ang bola mula sa paanan ni Linky. Bro, paandar na ang Dragon Wheel Kick, alalay na. Naiwasan ni Linky. Naku, natumba siya ngayon. Kasabog nito, fall talaga. Gusto lang makita ng referee kung paano niya ihahandle. Walang ipinakitang card ang referee bilang senyales na fall daw ang player ng hapon. Sa free kick ng Black Dragon, muntik nang makakuha ng chance sa gilid. Bro, a-activate mo ulit ang yo-yo dribble move. Nayaangat na ni Linky ang bola. Una nang nasagi ng bola ang karton ng bahay ni Fuan. Walang problema sa signal ng referee. Mataas ang kalidad ng depensa ng team ng hapon. Buong oras nakapilit sila kay Linky, kawawa talaga. Lagi nilang tututukan si Linky. Linky, ingat ka ha, huwag kang masaktan. Nasa iyo na ang pag-asa ng lahat. Ikaw, maghintay ka lang sa akin. Depensa ng team. Sana magustuhan ni Linsang ang depensa. Tingnan ko nga, wala naman sigurong mas bihasa sa pagnanakaw ng bola kaysa sa inyo sa hapon, no? Lene. Ipapasa ni Linky ang bola. Malapit nang umabot ng 30 minuto ang first half. Tuwing hahawak ng bola si Linky, 2 agad ang sumasalubong. Mukhang may target na depensa nga si Coach Son bago pa ang laro. Laging sinasabi ni Coach Wu na si Zhao ang bantayan si Linky. Magandang pagkakataon. Nakuha na ni Yunji ang bola. Bilisan mo, tulungan mo muna siya. Bro, itawag mo na ang eksaktong long pass. Nag-start na ang eksaktong long pass. Kita mo na ba, Kuya Wu? Nasa paligid si Linky.
Nagbitaw siya ng sobrang galing na diretsyo at matulis na sipa. Sayang, nawala sa pagkakataon si Goyo. Napakagandang chance. Tira ni Goyo. Tira ni Goyo, isang sipa at pasok. Huwag umasa. Tira ni Goyo. Nahulog ka sa patibong, hahaha. Ay naku, sayang itong bola, hindi kinaya ng puwersa. Ang bola na ito, pakitang tao lang pala. Sayang, naistorbo si Goyo kaya masyadong nagmadali ang tira. Pasensya na, bro. Masyadong ang nagmadali ang sipa ko kanina. Walang kinalaman sa ganda ng pasa mo, Kuya Wu. Buuin natin ang kombinasyon. Marami pa tayong pagkakataon sa likod. Nagsimula ng kontrolin ng Hapon ang laro. Ang gilid ng defense ng team ng bansa, sobrang hirap nang mabawi ang bola. Boss, may 400 punto pa ang Pyryang points mo, tipid muna tayo. Kung hindi, kulang ang second half. Depensa ng Hapon ang buong first half. Sa second half, dapat todo atake na tayo. Kung hindi tayo makakapagpasok ngayon, patay na ang laban na ito. Ang ganda ng interception. Takpan mo siya, Fuan, huwag mo nang paabantehin. May chance si Linky. Puwersahin ang tira. Ang ganda ng nutmeg, lampas tao. Bubutasin na ni Linky ang goal, huwag ka nang umasa. Nabagsak si Linky sa loob ng penalty area. Buti na lang at hindi nasaktan si Lin Huang. Nakagawa ng fouling move si Linky. Kapag pumasok ang penalty na ito, tayo na ang mauuna. Wala kaming foul, ref. May replay ba mula sa ER? Kailangan ba itong check ulit? Tinitingnan ng referee ang ER. Ipinapakita ba sa screen na si Fuan ang unang nakasagi sa bola at babaguhin ang decision? Ibinaba na ang hatol. Kinansela ang penalty. Buwisit. Si Fuan na ito, sa Premier League pa talaga ang lakas magpaingay. Matagal ka nang dapat nanalo ng corona. Ang mga mortal na tulad niya, pinaparusahan siya dahil sa fall. Ipalabas na yang loko na yan. Sa second half ng Hapon, siguradong todo atake sila sa bahaging ito. Huwag tayong basta uusad at lalabas agad. Ay compress muna ang depensang linya. Kapag naituwid natin ang Hapon, siguradong manlalambot sila sa second half mo. Huwag pilitin ng sobra, pwede pang makasingit. Kapag naprotektahan natin ang tabla, pwede tayong makasingit. Basta tabla lang, ayos na. Huwag kang padalos-dalos, delikado yan. Kapag natabla, lalabas agad. Tuwing sinasabi nilang tabla, talo pa rin sa bola. Kapag natabla, lalabas agad. Parang handa na tayong uminom ng gamot sa puso, pero mukhang matatalo pa sa bola. Tayo pa rin ang pinakaunang naghahanda sa laban. Ang squad ng susunod na World Cup. Konti na lang ang oras na natitira para sa national team, ha? Kailangan manalo tayo sa national team sa pagkakataong ito. Gising na ang World Cup dream niyo. Loko ka. Ayos. Mga manunood, welcome back sa second half ng laban. 0-0 ang score sa first half. Walang nakapuntos ang magkabilang panig. Kick-off na. Pagpasok pa lang ng Sakura, todo atake agad. Sa unang kalahati, ang dalawang team. Bumutas sa gilid ang depensa at diretsyo sa gitna. Nayanig ang net. Dapat di niya pwedeng ipinutok ang bola sa posisyong yan. Talagang tumira siya. Isang tirang parang kidlat mula sa labas ng box, diretsong pasok sa kanto. Naiwan ang national team sa sariling home ground. Grabe, sobrang layo ng bola na yan ha. Sabi nila si Jubao ang tinatawag na boss ng Sakura. Hindi nga basta-basta ang galing. 0-1, may pag-asa pa. Ayos ang pag-encourage ni number 07 sa mga kakampi. Huwag kang susuko. Uy, Jubao Army, isa pa na totally dudurugin sila ha. Nagpapatuloy ang laban. Kick-off ng national team. Pinausad ni Zhang Laning ang bola sa harap. Nabundol siya ni Jida. Inagaw ni Jida ang bola, si Kubo naman sa kanan ang may hawak. Sablay ang depensa, delikado. Bawal tayong mangarap ng maaga. Hindi tama ang galaw. Yung wake spot. Ingat, Nanoye. Nawala na naman ang bola. Ang kombinasyon ni Kubo at Nanoye. Ganyan ang tunay na lakas ng tourist team ng Sakura. Talagang binitawan na ng Sakura. Gumawa sila ng tikang haka-haka ni Bala sa lungsod ng basa hihigpit na tawa.
Ang ganda ng laruang ito. 干得漂亮！ Sobrang lakas talaga ng Sakura. Nakarating tayo rito, parang sagad na ba ang kaya natin? 20 taon na, hindi pa rin ba kaya? 做不到吗？ Buksan ang Turyang Roar. 纯阳咆哮， Boss, konti na lang ang Turyang points. Mabilis maubos ang Turyang Roar. Sure ka bang hindi ka nagsasayang ng salita? Simulan ang purong. Yang roar na puro yang, mabilis ang konsumo dito. Anki, ano yan? 你这是 Kaya pa tumakbo ng tatay mo. 老子还能跑？ Kayo, buong lakas sa opensa. Ang depensa sa akin na. Labanan na ito, puwersa laban sa Sakura. Isa-isa niyong ibalik sa akin ang bola. 回来！ Bumangon kayo. Hindi pa kami sumusuko. Hindi pa nababasag ang national team. Nagising sila ni Linky, Uy. Akala niyo ba talaga mananalo kayo? Hindi nga kayo makapasok ng kahit isang bola, pangarap pa kaya? Nagpapatuloy ang laban. Si Linky pa mismo ang gagawa ng long pass. Nandoon sa 5, bantayan niyo siya ng maigi, tama ang long pass niya ngayon. Illegal na pagtakbo sa posisyon. Pumasa si King of 5 sa loob ng penalty area, 0 level. Goal sa likod. Mabilis, bumawi ang national team sa isang goal. Hindi pa ako satisfied. Sobra na ang galing ng movement ng hari ng football, pakiusap ko sa inyo. Kahit anong landas pa yan, himala o hindi. Huwag kayong bumaba mula sa posisyon ng King of 5. Mag-warm up ka. 热身， Manginig kayo, mga tao ng national team. Palit tayo ng front at midfield para makipag-kick off sa Sakura. Kanang daan ng long boat ni Nanoye. Sa pagkakataong ito, hindi talaga kita palalampasin. Naiintindihan mo na ba, Snow Smart? Hindi mo ako malalampasan. Ba? Naipit na naman tayo. Kaya pa ba natin? Kasing lakas ng Top Gear. Ipasok araw-araw. Makipagsabayan tayo. Banggaan sa ere. Sa shot kahapon. Natulak si Captain Wu palayo. Parang umiiyak na si Handsome. Talo na, hindi na tayo makakabangon dito. Tirang sipa kahapon. Aray. Pumasok ang bola at todo sakit ang mukha ni Captain Wu. 非常痛苦。 Tapos na, wala nang pag-asa. Ay, 3-1 na ito, sobrang hirap ng baligtarin. 想翻盘太难了。 Malubha ang injury ni Captain Wu. Nasa field na si Tui, hahaha. Kung ganyan nakahina ang katawan mo, huwag ka nang magbola. Umuwi ka na lang ng maaga, mga dayo. Hindi pwedeng manalo sa amin ang mga dayo na tulad ninyo. Itaas mo muna ang pwesto mo, boss. 先生，这里 Dito, home ground namin ito. Sabi nga ni Sunzi, ang opensiba ang pinakamainam na depensa. Gusto kong tuluyang durugin ang loob nila. Sandal kayo sa akin. Huwag sumuko. May oras pa. Anong ginagawa ng mga Hapon ngayon? 在干什么？ Ang daya nila, sobra na. Huwag padalos-dalos, tamaan natin sila ng maayos. Sa'yo na ito, Captain Wu. Captain Linky, Captain Linky. 队长， Linky, naniniwala kami sa'yo. Ihatid mo kami sa panibagong panalo. Captain Linky. Linky, mahal ka namin. 爸爸爱你。 Sige na, mga bayani ng dayo. Laban. Na-detect ang pagsabog ng kabataang Chino. Biglang umangat ang Turyang points at tumalo ng mahigit 10,000. Ito ang lakas ng 14 na bilyong tao. Ito ang lakas ng 14 na bilyong tao. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Congrats boss, nakatago mo ang ultimate move hanggang sa sama-sama ninyong marating ang tagumpay. Mula sa pure na sigaw ng tigre, naging ultimate special move. Purong espiritu ng koponan, sabay-sabay na tumutunog. Gamit ang sarili bilang bagong gatong. Sinindihan ang lakas ng buong field para magbigay ng dagdag na hatak sa team. Iyon ang narinig ko. 我听到了， Ito ang tunog ng tibok ng puso. Ang daming tibok ng puso. Parang may 14 na bilyong tao sa likod ko. Ako ang magbabantay sa gate ng Great Xia. Nasusunog siya sa sarili niyang 燃 apoy. 烧自己，
Ito ang kaluluwa ng Xia. Mga kapatid, para sa Great Xia. 为了大虾， Para sa Great Xia. Hahaha, ano ba ang ginagawa ng team ng mga dayo dyan? 嘛呢？ Nabugbog ba ang utak nila? 3-1, wala pang 30 minuto ang natitira sa laro. Kung makakabaligtad kayo, lulunukin ko ang sapatos na ito. Haha. Ha. Five bro, tanggapin mo ang bola. Perfect ang delivery. Ang ganda. Pero hindi niya nagustuhan ang bola na ito. Dapat sasaluhin ng keeper ang shot na yan. Nag 5 goals pa ang King, hindi pa rin siya sumuko. Pumasok ang bola sa net. 球进了！ Biglang tirang walang angulo. Kailan pa natutunan ng King 5 goals ang dalawang ito? Grabe, hindi ko na naisip yan. Kahit si King 5 goals, kaya palang gumawa ng ganitong shot tulad ng isang pinaghalong striker at mid. 2-3, kulang pa ang team ng isa. Panoorin niyo ang lising ito. Huwag ninyong hayaang makapasa siya ng bola. Pero ako, eksaktong long pass. Ngayon na mismo. Lumampas na sa line ang bola. Nakakuha ang team ng dayo ng corner kick. Muli. Simulan na ang eksaktong mahabang pasa. Nandito na ako, babahain ko silang 3. Sa'yo lang aasa. Nabuwag na ang depensa ng Cherry Blossom Kingdom at nailabas ang bola. Ang opensa ng Team Xia nito. Itaas ang depensa. Napakalaki, sobrang laki, grabe ang ganda ng pasok. 3-3, tabla na ang Team Xia. 赢了！ Nakapasok na si Boss sa box. 哈兰宁， Patay na si Boss sa loob ng box. Mula 0-2 naging 1-3, tapos 3-3. Parang pelikula na talaga, ito ang 这就 football. 是足球。 Paano hindi ka ma-inlove sa football? Galing, Linky. Hahaha, Linky. Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Masyadong kulang pa sa experience si Linky. Dito, kailangan talagang pahabain pa ang oras, hindi ba? Hindi siya kailanman nag-isip na makontento na sa tabla. Gusto niyang talunin ang Cherry Blossom Country. Sino pa ba ang makakalusot sa depensa ni Zhang Laning? At isa pa, si Linky. Paano ba siya laging nakakalikha ng chance? Sakalin man natin ang passing lane niya, makakapasa pa rin siya. Sakalin ang passing lane niya. Pagdating niya sa corner, assist siya. Hindi talaga gaya ng mga manlalarong galing sa bansa natin ang kupal na ito. Nilalapat niya ang pressure sa buong linya, hinahataw sila ng todo. Huling sigaw ng laban. Gusto pa ring manalo ng Cherry Blossom Country. Nagawa ng depensa ng Team Xia na pigilan ang dalawang koponan at hindi talaga pumapalya. Isang tamang banat na lang sa posisyong ito, ang hirap ng maka-score. Si Handsome ang pumili na umatake. Isang araw lang, diretso agad ang tira. Nauntog si Handsome sa bola pero gumulong pa rin palabas ng goal. Aray. Aray-aray. Hindi ba ako nagkamali ng kita? Pinili ni Linky ang linya ng goal habang nasa kalahati pa ng kalaban sa isang previous na play. Sa sandaling ito na ang huling pader ng Team Xia. Nasa lahat ng dako si Linky. Si Linky ang sobrang astig. Gustong manalo sa World Cup. Tanungin mo muna kung sasagot si Spirit Emperor. Kuya. Hindi na makaalis si Linky sa depensa. Naglalaro siya sa loob ng box laban sa defender. Ang lakas ng loob mo. Ito ang kumpiyansa ni Linky. Pero hindi pwede ang puro depensa. Matagal nang ginagamit ni Linky ang galaw na lampas kay Zhang Peng. Nalampasan na ang depensa. Mas mahusay ka pa kaysa sa alam ko. Puot ng liwanag. Kailangang mapanatili ito. Huwag lampasan ang 5. Nag-apoy na si Linky. Ayaw ni Linky ng tabla. Gusto pa niyang burahin ang Cherry Blossom Valley. Hindi rin kita hahayaang makadaan.
Sige na mga bata. Mahal ka nila. Ha? Bomba ba yan? Tumakbo ka. Aray-aray. Aray-aray. Burahin, burahin. Ang bilis ng tira ni Linky ay aabot sa 150 kilometro bawat oras. Lampas pa sa world wave ni Carlos ang sobrang layo na tira. 4-3, bumalikwas ang Team Xia at lamang na ulit. Sa isang sipat na ito, nabasag ni Linky ang matandang sumpa ng East Asia. At nabasag din ang 20 taong paghihintay. World Cup, balik kami. Linjay, nagawa natin. World Cup na. Nanalo tayo sa World Cup. Hahaha, nanalo ako. Sulit na sulit ang buhay na ito. Ikaw, bata ka, grabe ka. 他妈的了不起！ Alam mo ba, kapag hindi ka bumitaw? Sa susunod, wala na ako kapag sumabog ang buhok mo. Salamat sa lahat. Tapos na ang 4-3, isang pahina ng kasaysayan. Isinulat muli ngayong gabi. Walang bumabang bituin. Mas astig pa ang bola ni Linky. Ang sigaw at hiyaw ng 1,400 milyong tao ay naging isang napakalaking saya sa sandaling ito. Bumalik na ang bansa matapos ang World Cup. Mga manunood at mga kaibigan, tandaan nyo ang araw na ito. Tandaan nyo ang kuponang ito. Tandaan nyo ang mga pangalan ng mga bayani sa field na ito, lalo na si Linky. Na umabot sa World Cup. Kapanapanabik na tapang. Sa loob ng 30 taon ng panonood ng bola, ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng bata. Akala ko dati sa bansa lang nagtatago ang totoong air striker. Nakita ko ang ganitong klase ng bola. Sobrang puno ang pamantayan ko sa pagpili ng makakatuluyan. Kahit lalaki ako. Handa akong maging 0 para sa 0, haha. Haha. Bro Ronaldo, congrats ah. 恭喜你啊，兄弟！ Dinala mo ang team papasok sa World Cup. Alam ko kaya mo yun. Hahaha, salamat Ronaldo. Pinagsama ito ng buong team. Ang galing ng teamwork. Pero ikaw ang nagbuklod sa kanila. Yan ang dapat ginagawa ng leader. Lalo na yung last na shot, parang binigyan mo ng malupit na butas ang net. Tama, Ronaldo. Kumusta naman si Ronaldic doon? Kapag tapos na ang season, papalitan na siya ni Sandesi. Narinig ko may paparating na coach mula Holland. Apelyidong Teng. Hindi ba si Ten Hag yun? Nga ba? Sa tingin ko mas okay pa sigurong palitan na lang niya ang assistant namin na si Kake. Hahaha, na bro. Pwede bang turuan mo pa ako ng ilang moves ng panggulo mo sa bansa? Gusto kong maglaro hanggang 42. Siyempre, walang problema. Pero may bayad. Isang klase, isang pirasong ginseng. Ahahaha. Linky. Linky. Talagang nakaabot na tayo sa World Cup. Gusto kong maging unang reporter na gumawa ng malalim na panayam sa'yo. Bro, dahan-dahan. Kapag ginamit ang ultimate skill, may 72 oras na cooldown. Ngayon, forced start na may risk ng pamamanhid. Linky, siya ay. Isa siyang reporter na narito para mag-interview. Pagkatapos mong makipaglaro ng high-intensity match, magpahinga ka muna. Kailangan mo agad sumailalim sa full body check. Hindi pwede, interview ang mas priority. Hindi na makahabol ang mga fans. Mas priority ang body check. Tuwing matapos siyang maglaro, laging tumataas ang temperatura sa bahaging iyon sa ilalim ng tiyan. Kailangan suriin agad ang core muscles. Yung bahagi sa ilalim ng tiyan. Matagal ko nang napansin na bago ang laro, lagi siyang nakatingin pababa at nagbubulong. Akala ko pa nga nagdadasal siya. Boss, huwag mo muna akong i-dismantle.
Magtipon na. Panatilihin mong galingan. Noong nakaraang buhay, keyboard hero ako. Sa buhay na ito, naging tagabantay ng goal ang lalaki na inaabangan ng bilyon-bilyong tao. Okay na kahit puryang. Okay lang kahit magising ang system. Sa madaling sabi, pinilit akong maging isang dating tambay na walang ginawa kundi humilata at ngayon ay napasabak sa laro. Nabuhay akong parang ipis. Yung taong dati kong pinakaasam na lumitaw. Congrats bro, natapos mo ang unang yugto ng target mo. Nagising ang paniniwala ng Chinese football. At pinagunahan mo ang pagbabalik ng Chinese football sa World Cup. Sa ikalawang yugto, sisimulan mo ang pag-angat bilang World Football Legend. A-unlock ang titulong tuktok ng pagkatao na makakakolekta ng lakas ng paniniwala mula sa buong mundo. Gusto ko lang naman maglaro ng maayos ng bola, hindi maging immortal. Nakatanggap ng kolektibong alon ng kamalayan mula sa mga fans ng bansang ito. Nagbago ang pinakabagong plano ng shared consciousness. Handa para sa Corona. Corona ng World Championship. Ang galing mo talaga, sistema, maglalagay ka agad ng flag. Boss, ganito ang ibig sabihin ng mga fans.